Trump nagbabanta ng digmaan laban sa Canada para sa mga likas na yaman. President Trump's latest round of tariffs is putting pressure on the Canadian economy and Canadian jobs. And now, in addition to those tariffs on foreign-made vehicles, the U.S. is set to more than double the duty on softwood lumber imports from Canada. Ang relasyon ng United States at Canada ay matagal nang kilala sa kanilang malapit na pagkakaibigan at matibay na kooperasyon, lalo na pagdating sa kalakalan, seguridad at likas na yaman. Ngunit kamakailan lang ay nagkaroon ng mga tensyon sa pagitan ng dalawang bansa dahil sa mga hakbang ni Donald Trump na tila naglalayong kontrolin ang mga mahahalagang yaman ng Canada tulad ng tubig, langis at mga mineral. Kung magpapatuloy ang mga ganitong hakbang, maaari bang masira ang matagal ng pagkakaibigan ng Amerika at Canada? At ano nga ba ang maaaring mangyari kung magpatuloy ang ganitong tensyon? Tuklasin natin ang mga posibilidad, mga panganib at ang mga posibleng epekto sa relasyon ng dalawang bansa sa harap ng mga agresibong hakbang ni Trump. Pero bago tayo magsimula ay baka pwedeng paki-like at subscribe ng video na ito. Malaking tulong at bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Kaya naman simulan na natin. Ang hindi inaasahang pagbabago sa relasyon ng United States at Canada ay nagdudulot ng mga seryosong katanungan tungkol sa future ng kanilang mahabang pagkakaibigan. Ang mga hakbang na ipinapatupad ni Pangulong Donald Trump ay nagpapakita ng isang tila agresibong hakbang upang kontrolin ang mga likas na yaman ng Canada na ngayon ay nagiging sentro ng mga bagong tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Canada ay isang napakalawak na teritoryo na pangalawa sa pinakamalaki sa buong mundo na may lawak na umaabot sa higit 3.8 million square miles. Halos 39% ng napakalaking lupaing ito ay natatakpan ng kagubatan na may sukat na umaabot sa 367 million hectares na katumbas ng halos 10% ng kabuuang kagubatan sa buong mundo. Ang lawak ng kagubatang ito ay nagbibigay ng napakalaking supply ng kahoy na may malaking halaga para sa construction industry, paggawa ng iba't ibang produkto, panggatong at iba pang gamit. Ngunit hindi lamang mga kagubatan ang nagbibigay ng yaman sa Canada. Mula sa ilalim ng lupa nito, ang Canada ay nagtataglay ng maraming mahalagang mineral. Ang bansa ang nangungunang producer ng potash sa buong mundo na isang pangunahing sangkap sa paggawa ng fertilizer. Higit pa rito ay mataas din ang produksyon ng Canada sa uranium, copper, nickel, cobalt, gold, silver, iron at maging sa mga diamonds. Subalit ang pinaka-nangingibabaw sa mga yamang ito ay ang kanilang malawak na reserba ng langis. Ang Canada ay may ikatlong pinakamalaking oil reserve sa buong mundo at ikaapat na pinakamalaking producer at exporter ng langis na sumusunod lamang sa mga bansang United States, Saudi Arabia at Russia. Ang napakalaking supply ng langis na ito ay nagbibigay ng napakalaking kita at kapangyarihan sa global market. Ngunit marahil ang pinakamahalaga at pinakamadaling balewalain na yaman ng Canada ay ang kanilang tubig. Tinatayang may 2 milyong lawa sa bansa na nagbibigay dito ng isa sa pinakamalaking renewable supply ng fresh water sa buong mundo. Sa mas eksaktong datos ay humigit kumulang 20% ng surface fresh water ng buong mundo ay matatagpuan sa Canada. Ang malaking bahagi nito ay nasa Great Lakes na ibinabahagi sa pagitan ng Canada at United States. Kabilang sa mga ito ang Lake Superior, Huron, Erie at Ontario. Samantala, sa loob ng maraming dekada ay iba't ibang kasunduan ang nilagdaan upang tiyakin ang tamang pamamahala at pagbabahagi ng tubig sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Great Lakes Water Quality Agreement na nilagdaan noong 1972 ay naglalayong tiyakin ang quality ng tubig sa Great Lakes. Ang layunin nito ay panatilihin ng chemical, physical at biological integrity ng tubig ng Great Lakes. Gayun din naman ang Boundary Waters Treaty of 1909 ay naglalayong maiwasan ang mga alitan ukol sa mga ibinabahaging tubig sa pagitan ng Canada at United States. Ang mga kasunduang ito ay naglalarawan ng isang matatag na sistema ng kooperasyon na tumutulong upang mapanatili ang kapayapaan at kasaganaan sa rehiyon. Gayunpaman, tila nais ni Trump na talikuran o baguhin ang mga kasunduang ito. Ayon sa mga ulat, may mga tawag sa telepono sa pagitan ni Trump at dating Canadian Prime Minister Justin Trudeau kung saan ipinahayag ni Trump ang kanyang mga hinaing tungkol sa imbalanced trade relations sa pagitan ng dalawang bansa. Binatikos rin niya ang protektadong dairy sector ng Canada, ang mga consumption taxes at ang mga hamong kinakaharap ng mga bangko ng United States sa kanilang operasyon sa Canada. Bukod dito, nabanggit din ni Trump ang kanyang plano na baguhin ang mga kasunduan tungkol sa paghahati at pamamahala ng tubig, partikular na sa Great Lakes.
Maging ang isang tawag sa pagitan ni Howard Lutnick, ang US Secretary of Commerce, at ni Dominic LeBlanc, ang Canadian Finance Minister, ay naglalaman ng pahayag na nais ni Trump na talikuran ang maraming mga agreements at treaties sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga kasunduang ito ay naglalaman ng mga alituntunin ukol sa pangangalaga, pamamahala at pagbabahagi ng tubig ng Great Lakes, at ang pagkasira ng mga kasunduang ito ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa ugnayan ng dalawang bansa. Kaugnay nito, ang mga reaksyon sa mga pahayag at hakbang ni Trump ay magkakahalo. Marami ang nagpahayag ng takot, pag-aalala at kalituhan. Ayon kay Liz Kirkwood, Executive Director ng non-profit na organisasyong Flow, ang mga kasunduang ito ay kumakatawan sa isang pandaigdigang modelo sa pangangalaga at pamamahala ng 20% ng freshwater ng mundo. Ayon sa kanya, ang anumang pagkasira o pagkaantala sa mga kasunduang ito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga lawa, mga komunidad at sa ugnayan ng United States at Canada. Samantala, si Joel Brameyer, CEO ng Alliance for the Great Lakes, ay nagpahayag din ng kanyang pangamba. Ayon sa kanya, ang mga kasunduan sa pagitan ng United States at Canada, pati na rin ang mga kasunduan sa pagitan ng mga estado at mga probinsya, ay nagsisilbing pundasyon para sa napapanatiling proteksyon at pagpapanumbalik ng Great Lakes. Ang anumang pagbabago o pagkasira sa mga kasunduang ito ay maaaring makapinsala sa kalikasan at sa maayos na relasyon ng dalawang bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay mahalagang tandaan na ang United States at Canada ay may mahabang kasaysayan ng kooperasyon at pagkakaibigan. Ang mga kasunduan na nabanggit ay mga halimbawa ng kanilang pagsisikap na magtulungan para sa kapakinabangan ng kanilang mga mamamayan at ng kalikasan. Subalit sa harap ng mga hamong ito ay nananatiling mahalaga na mapanatili ang diwa ng kooperasyon at mutual respect upang masiguro ang kapayapaan, kasaganaan at maayos na relasyon sa hinaharap. Sa katunayan, wala nang pagkakataon para sa US na umatras mula sa kanilang sama-samang obligasyon. Ayon kay Cheryl Nen ng Milwaukee Riverkeeper na isa pang environmental organization, malinaw na hindi dapat laruin ng politika sa Great Lakes. Dapat itong protektahan laban sa pang-aabuso at labis na paggamit at dapat namang ibabaw ang conservation at proteksyon nito sa lahat ng uri ng politika at interes. Pero sa gitna ng mga usapin tungkol sa Great Lakes ay hindi maiiwasan na maraming eksperto ang nagiging labis na nababahala dahil sa mga seryosong panganib na maaaring idulot ng ganitong kalagayan at higit na may mabigat na dahilan para dito. Ayon kay Maud Barlow na isang kilalang author, tagapagtanggol ng tubig at dating water advisor ng United Nations, kung sakaling tuluyang sirain ni Trump ang mga kasunduan tungkol sa Great Lakes, ay maaari niyang ipawalang bisa ang compact sa panig ng Amerika at simulan ang pagkuha ng tubig mula sa Great Lakes upang suportahan ang kanyang mga plano na muling buhayin ang sektor ng manufacturing at technology. Kapag naganap ang ganitong sitwasyon, ay wala nang magagawa ang Canada upang pigilan ang anumang aksyon ng United States. Ito rin ay nagbubukas ng isang masalimuot na posibilidad na maaring magdulot ng mga seryosong hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. At kung mangyari ang ganitong senaryo, ito ay magiging isang hindi pa nangyayaring kalagayan kung saan ang ilan sa pinakamahalaga at pinakamalawak na mga bahagi ng freshwater sa buong mundo ay wala ng proteksyon mula sa mga kasunduang dati nang nagbigay ng katiyakan para sa kanilang conservation at wastong pangangalaga. Isang kalagayan kung saan maaring basta-basta na lang agawin ng United States ang tubig mula sa Great Lakes ayon sa kanilang kagustuhan, nang walang pagsasaalang-alang sa sustainable management o pakikipagtulungan sa Canada. Walang duda na ang ganitong aksyon ay lalo lamang magpapalala sa relasyon ng dalawang bansa at maaaring magdulot ng mas malalim na alitan ukol sa mga likas na yaman at maging sa teritoryo. Gayun din naman, habang inaamin ni Barlow na wala gaanong magagawa ang Canada upang pigilan si Trump, ay sinabi rin niya na hindi basta-basta papayag ang mga Canadian na mawala ang kanilang likas na yaman ng walang paglaban. Anya, magtataglay ito ng matinding reaksyon mula sa lahat ng uri ng mga Canadian, kahit ang mga hindi interesado sa politika. Sa ganitong kalagayan, kung ipagpapatuloy ni Trump ang kanyang hakbang na tila naglalayong magkaroon ng kontrol sa mga yaman ng Great Lakes, ay malamang na hindi lamang basta papanoorin ito ng mga Canadian. Tiyak na tutugon ng pamahalaan ng Canada at malamang na makatatanggap ito ng suporta mula sa malaking bahagi ng mamamayan. Kahit ang mga taong karaniwang walang pakialam sa politika ay malamang na magbigay ng matinding opinyon tungkol sa ibang bansa na nagtatangkang kunin ang kanilang mga likas na yaman.
Dagdag pa rito ayon kay Daniel McFarlane na isang associate professor ng Environmental and Sustainability Studies sa Western Michigan University, ang kasaysayan ng relasyon ng Canada at United States ukol sa tubig ay may tuturing na parang isang honor system kung saan ang bawat panig ay talagang tinutupad ang kanilang mga pangako at sumusunod sa mga kasunduan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay isang napakahalagang tanong ang kailangang sagutin. Bakit nga ba gustong gawin ni Trump ang lahat ng ito? Bakit niya ipupusta ang posibilidad ng maraming problema sa pamamagitan ng pagwasak sa mga kasunduan sa Great Lakes at pagsimula ng isang posibleng sigalot laban sa Canada para lamang sa mga likas na yaman? Ang tubig, tulad ng nabanggit kanina, ay isang napakahalagang yaman. Ang Canada ay mayroong napakalaking dami nito habang ang Amerika naman ay tila nangangailangan pa ng mas marami. Ang pinakakilalang halimbawa nito ay ang mega drought na tumama sa southwestern states ng Amerika nitong mga nakaraang taon. Ayon sa mga scientists, may ilang bahagi ng Southwest na nakaranas ng pagtaas ng average annual temperatures ng higit sa 2 degrees Fahrenheit. Ang rehiyon ay dumaranas ng driest season sa loob ng halos 1,200 years na nagdulot ng ilang mapaminsalang epekto gaya ng napakalaking Southern California wildfires noong January 2025. Ang mga sunog na yon ay kumitil sa 29 na tao, nagpaalis ng higit sa 200,000 katao mula sa kanilang mga tahanan at sumira ng libu-libong mga bahay at gusali. Ang matinding krisis na ito ay nagdudulot ng isang sitwasyon kung saan ang United States ay naghahanap ng mga alternatibong mapagkukunan ng tubig upang mapunan ang kakulangan. Ayon sa teorya, kung makukuha ng Amerika ang lahat ng tubig na nais nito mula sa Great Lakes o iba pang bahagi ng Canada at ipadala ito sa Southwest, ay maraming negatibong epekto ng tagtuyot ang maaaring mabawasan. Sa ganitong paraan, si Trump ay maaaring maituring na isang bayani na nagbigay ng solusyon sa isang napakalaking krisis. Subalit marami ang nagsasabi na ang ganitong idea ay malayo sa katotohanan. Ayon kay Alain Pietroniro, na isang professor ng civil engineering sa University of Calgary, walang malaking gripo sa Canada na maaaring basta-basta na lamang buksan upang ipadala ang tubig sa California. Gayunpaman, anuman ang tunay na katotohanan sa likod ng mga pahayag ni Pangulong Donald Trump, malinaw na matagal na niyang iniisip at pinagpaplanuhan ang tungkol sa issue ng tubig. Hindi may kakailan na isa ito sa mga pangunahing bagay na nagbibigay sa kanya ng motivation upang magsagawa ng mga hakbang na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa ugnayan ng Amerika at Canada. Sa kabila ng mga controversial niyang plano at mga hindi maiiwasang reaksyon mula sa iba't ibang sektor, tila pursigido siya na ipatupad ang mga hakbang na sa tingin niya ay makabubuti para sa kapakanan ng kanyang bansa. Bukod dito, kitang-kita na sa kanyang pananaw, ang Canada ang nakikita niyang perpektong solusyon upang tuluyan ng masolusyunan ng malawakang kakulangan ng tubig na kinakaharap ng Amerika. Ang kanyang mga hakbang at mga plano ay tila isang matagal ng pinag-isipan na ngayoy unti-unti niyang isinasakatuparan. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit tila mas lumala at mas tumindi ang kanyang mga reklamo laban sa Canada kamakailan. Simula pa noong December 2024 ay paulit-ulit na binabanggit ni Trump ang kanyang ideya na gawing bahagi ng Amerika ang Canada sa pamamagitan ng pagsasama nito bilang 51st state ng US. Ang kanyang mga pahayag na ito ay hindi lamang simpleng mga opinyon, kundi mga declarations na tila may malalim na layunin at plano sa likod. Hindi lamang minsan o 2 beses niyang binanggit ang kanyang ideya, kundi tila bahagi na ito ng kanyang mga regular speech at mga post sa kanyang social media site na Truth Social. Sa katunayan, tinawag pa niya ang dating Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau bilang Governor Justin Trudeau ng Great State of Canada. Isang pahayag na tiyak na nagdulot ng matinding reaksyon mula sa pamahalaan at mga mamamayan ng Canada. Ang kanyang mga post sa Truth Social ay patuloy na hinihikayat ang kanyang mga taga-suporta na tanggapin ang ideya ng pagsasama ng Canada bilang 51st state ng Amerika. Na tila ba ito ay isang simpleng proseso lamang na maaaring mangyari ng walang malaking pagtutol o komplikasyon. Sa mga unang yugto ng kanyang mga pahayag, marami ang nag-akala na ito ay isa lamang biro o simpleng panggugulat mula kay Trump. Ang ilan ay nagtawanan lamang at ipinagwalang bahala ang kanyang mga sinabi. Iniisip na marahil ay isa lamang itong strategy upang makuha ang atensyon ng publiko o upang magdulot ng kontrobersya na karaniwang ginagawa niya sa mga nakalipas na taon.
Subalit habang lumilipas ang mga araw at patuloy siyang nagbibigay ng mga pahayag na tila seryoso at may layuning ipatupad ang kanyang ideya, unti-unti nang nagbabago ang pananaw ng mga tao. Sa isang press conference na ginanap sa kanyang private state sa Mar-a-Lago noong January 7, 2025, malinaw niyang ipinahayag ang kanyang plano na palawakin ng teritoryo ng Amerika sa kanyang termino. Sa pagkakataong iyon, hindi na lamang siya nagbibiro o naglalaro ng mga salita dahil seryoso siyang nagpahayag ng kanyang hangaring gawing bahagi ng US, ang Canada, sa pamamagitan ng tinatawag niyang economic force, imbes na gumamit ng military force. Ang kanyang mga pahayag ay tila nagbigay ng malinaw na direksyon sa kanyang administrasyon patungkol sa kanyang mga plano para sa hinaharap. Kaugnay pa nito sa paglipas ng mga linggo, ang kanyang mga plano ay unti-unti nang nagkakaroon ng konkretong anyo. Dito na nagsimulang pumasok ang usapin ng mga taripa. Ang plano na ipataw ang 25% na taripa sa mga produkto mula sa Canada at Mexico ay unang lumutang noong huling bahagi ng November. Isang ideya na agad na nagdulot ng mga usap-usapan at pangamba sa pagitan ng mga negosyante at mga opisyal ng gobyerno. Ngunit noong February 1 ay wala pang 2 linggo matapos ang kanyang inauguration, nilagdaan na ni Trump ang isang executive order upang formal na ipatupad ang mga taripa. Ang bilis ng pagkilos na ito ay nagdulot ng pagkabigla at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Tumugon naman ang Canada sa parehong araw sa pamamagitan ng pagpataw ng sarili nitong mga taripa sa mga produkto mula sa Amerika, na formal na nagsimula ng isang trade war sa pagitan ng dalawang bansa na dati-rati malapit na magkakaibigan at mahigpit na magkaalyado. Pero muling sinuspinde ni Trump ang mga taripa ng pansamantala matapos ang ilang pag-uusap kay Justin Trudeau. Subalit kalaunan ay muling ipinatupad ang mga ito at lalo pang itinaas na tila ba walang balak na bumitaw sa kanyang plano. Kasama sa mga taripang ipinataw ay ang mga foreign-made vehicles, auto components, steel at aluminum. May mga karagdagang plano pa ukol sa mga dairy products at kahoy na mas lalong nagpahirap sa relasyon ng dalawang bansa. Hindi rin nagpatalo ang Canada at agad na gumanti sa pamamagitan ng pagpataw ng sarili nitong mga taripa laban sa Amerika. Ang epekto ng mga taripa sa relasyon ng dalawang bansa ay napakalala. Ayon sa mga survey, halos 70% ng mga Canadian ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa US bilang resulta ng mga hakbang ni Trump. Hindi lamang mga politiko at opisyal ng gobyerno ang naapektuhan kundi pati na rin ang mga ordinaryong mamamayan. Bumagsak din ang flight bookings sa pagitan ng dalawang bansa ng 70%, isang malinaw na indikasyon ng paglamig ng relasyon ng dalawang bansa. Marami rin sa mga Canadian ang nag-organize ng boycotts laban sa mga American products bilang paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagtutol sa mga hakbang ni Trump. Ang ilang tindahan ay tuluyan ng tinanggal ang mga American products sa kanilang mga instant at mas pinapaboran ang mga produktong made in Canada bilang paraan ng pagsuporta sa kanilang sariling industriya. Sa madaling sabi, ang mga hakbang at plano ni Trump ay nagdulot ng matinding pagkakahiwalay sa pagitan ng dalawang bansa. Ang dating malapit na ugnayan ng Amerika at Canada ay tila unti-unting nasisira dahil sa mga desisyon at hakbang na kanyang ipinapatupad. Ang mga alitan sa taripa ay nagdulot ng matinding galit at pagkadismaya sa magkabilang panig na tila ba ang dating matibay na relasyon ng dalawang bansa ay unti-unting nawawasak. Bagaman ang kalakalan sa pagitan ng US at Canada ay isang napakalaking bahagi ng kanilang mga ekonomiya, tila hindi ito sapat upang mapigilan ang mga sigalot na unti-unting sumisira sa kanilang relasyon. Sa patuloy na pagtaas ng mga taripa at mga bantang aksyon mula sa panig ng US, unti-unti nang nagkakahiwalay ang mga ugnayang nagbibigkis sa Canada at Amerika. Ayon sa bagong Prime Minister ng Canada na si Mark Carney, ang dating relasyon ng US at Canada na nakabatay sa malalim na pagsasama ng ating mga ekonomiya at mahigpit na seguridad at military cooperations ay tapos na. Kaya naman ang tanong ngayon ay, ano nga ba ang maaaring mangyari sa hinaharap? Sa kasalukuyan, lahat ng mga ito ay tila mga haka-haka lamang at walang katiyakan. Bagaman hindi pa tuluyang winasak ni Pangulong Donald Trump ang mga kasunduan na umiiral sa Great Lakes sa pagitan ng Estados Unidos at Canada, may mga palatandaan na maaaring magkaroon siya ng mga plano upang gawin ito. Ngunit posible rin namang piliin niyang hindi ituloy ang mga balak na iyon. Subalit kung babalikan ang mga nakaraang buwan, ipinakita ni Pangulong Trump ang kanyang kahandaang gumawa ng mga marahas at mapangahas na hakbang upang lubos na baguhin ang mga foreign policies ng Estados Unidos para lamang mapalakas ang kanyang sariling mga plano at layunin.
Dahil sa ganitong ugali, hindi natin maaring ipagpalagay na hindi niya ipagpapatuloy ang mga pagbabago na maaring makaapekto sa Great Lakes. Kung sakaling gawin niya ito, tiyak na malaki ang magiging epekto nito sa kalagayan ng dalawang bansa. Samantala, habang tumatakbo ang panahon, mas lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Canada. Kung sakaling magdesisyon ang Estados Unidos na kumuha ng tubig mula sa Great Lakes papunta sa mga lugar gaya ng California nang hindi humihingi ng pahintulot mula sa Canada, tiyak na magiging sanhi ito ng mas matinding hidwaan. Ang naturang hakbang ay maaaring ituring na isang direktang paglabag sa mga kasunduan na dekada ng umiiral at patuloy na sinusunod upang mapanatili ang pagkakaroon ng balanse at pagkakaisa ng dalawang bansa. Bukod pa rito, hindi lamang ang relasyon ng dalawang bansa ang posibleng maapektuhan, kundi pati na rin ang kalikasan at ang kalidad ng tubig sa Great Lakes. Ayon kay Gail Kranzberg, isang professor ng Engineering at Public Policy mula sa McMaster University sa Hamilton, Ontario, Canada, kung pipiliin ni Trump na putulin ang lahat ng pondo para sa wastewater infrastructure, maaari itong magresulta sa direktang pagpasok ng Rosewich sa Lake Erie. Dahil dito ay muling mababalot sa kaguluhan ng Lake Erie. At kung papipiliin ni Trump ang Army Corps of Engineers na itigil ang operasyon ng dam na nagsisilbing hadlang sa pagpasok ng invasive species tulad ng Asian carp sa Chicago na pumapasok din sa Great Lakes sa pamamagitan ng Chicago, maaring mawala ang garantiya para sa sports fishery na isa sa mga pangunahing industriya na nagkakahalaga ng multi-billion dollars bawat taon. Kapag masyadong nabawasan ang mga pondo na tumutulong upang maiwasan ang polusyon, tiyak na maaapektuhan ang kabuuang kalagayan ng lahat ng lawa. Maliban dito, hindi rin maaaring ipagwalang bahala ang posibilidad na maaaring higit pa sa Great Lakes ang nais ni Trump na kontrolin. Ang kanyang mga binibitawang pahayag tungkol sa pagpapalawak ng teritoryo ng Estados Unidos ay nagbibigay ng ideya na maaaring mayroon siyang mas malalim na plano. Ang kanyang pagsisikap na sakupin ng Greenland ay ilang beses na niyang binanggit sa publiko. Bukod pa rito, maaring may balak din siyang baguhin ang US-Canada border upang makuha ang ilang bahagi ng teritoryo ng Canada na inaakala niyang makapagbibigay ng benepisyo sa Amerika. Samantala, ang usapin tungkol sa 51st state ay tila hindi rin tuluyang nawawala. Kahit na maraming mga politiko mula sa iba't ibang partido sa Canada ang maring nagsasabing hindi kailanman magiging bahagi ng Estados Unidos ang kanilang bansa, hindi may kakailan na patuloy ang pagpataw ni Trump ng mga taripa at iba pang economic punishments laban sa mga kalapit bansa ng Amerika. Ang ganitong mga hakbang ay tila naglalayong pilitin ng mga bansa na umayon sa kanyang kagustuhan. Sa ngayon, nagagawa pa rin ng Canada na makayanan ang mga hamon na hatid ng mga pulisiya ni Trump. Ayon kay Mark Carney, ang bansa ay kinakailangang palakasin ang ugnayan nito sa mga rehiyong gaya ng European Union at United Kingdom. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ng Canada na lumayo mula sa Estados Unidos, hindi maikakaila na ang kanilang ekonomiya ay malaki ang pagdepende sa Amerika. Kung magpapatuloy si Trump sa pagpataw ng mga taripa at iba pang economic measures, maaaring dumating ang panahon na hindi na makayanang labanan ng Canada ang pressure. Kung tutuusin, maaring ito ang eksaktong plano ni Trump mula pa sa simula. Kung sa huli ay tuluyang magtagumpay ang Estados Unidos sa pagpapatupad ng mga plano nito upang kontrolin ang tubig ng Great Lakes, walang makapagsasabi kung hanggang saan maaaring umabot ang epekto nito. Maaaring umabot ito sa punto na ang relasyong matagal nang umiiral sa pagitan ng dalawang bansa ay tuluyan ng masira. Bagaman marami ang nagsasabi na ang ideya ng Canada bilang 51st state ay tila isang imaginasyon lamang, ang kasaysayan ay patuloy na nagpapatunay na ang mga bagay na madalas ituring na imposible ay maaaring maganap. Ang yaman ng Canada, lalo na ang kanilang mga likas na yaman, ay maaaring maging napakalaking tukso para sa isang bansang kagaya ng Estados Unidos na patuloy na naghahanap ng paraan upang palakasin ang ekonomiya nito. Kung sa tingin ni Trump ay maaaring magbunga ng positibong epekto ang pagkontrol sa mga yaman ng Canada, maaaring isugal niya ang mga dekada ng umiiral na kasunduan at sirain ang isa sa pinakamahalagang relasyon ng Amerika sa larangan ng international relations.